sobrang lakas ng lindol dito sa amin sa Coronadal City. As in, sobra. Nasa trabaho pa ako, tapos lumabas na lahat ng mga pasyente sa loob. Tignan nyo guys, nauka pa yung lupa. Ayun o. Ayan. Guys, may... Ayun, sa likod kasi City Health na yung application sila. Roger ko siya. Sa dinapitan at kapariwan sir, tukal sa iskilawal sir. TN to sila kuan. Reported na sir. Oo, may... Ay, patong pasyente nga conduction. Sila ano, api ko sa TN Sila Kuya Mike dito sa conduction. Dito ako sa Villarica. Paradise TV. Paradise TV. Guys, grabe lindol guys, lindol. Sir, pa, ano kami ba sa traffic dire? Gulo-gulo dire sa Bariwan, sir ba? Guys, sobrang lakas ng lindol. Estimated nun, baka mga 8 mga tropa. 7 or 8. Master Sam kasama namin. Daan muna tayo sa bahay. Tignan natin sila mga katropa kasi delikado din yung amin. Puro building kasi yung palibot ng bahay mga katropa. Wait lang. Sa bahay ito mga katropa. Dami ng tao sa daanan, no? A few moments later. Guys, diretso tayo sa Pariwan. Daming casualties ngayon kasi nasa buwan Coronadal City, guys. Oh my God. Tingnan nyo, sobrang traffic dito guys. Magkakagulo yung mga tao dahil sa lakas ng lindol. Pinaguho ng magnitude 7.8 na lindol ang maraming istruktura sa iba't ibang bahagi ng Mindanao kahit sa labas po ng maasim Sarangani kung saan naitala ang episentro ng pagyanig. Kabilang po sa kagimbal-gimbal na imahe ang aktwal na pagguho ng isang gusali na may fast food branch at tila natuklap din ang pader ng dalawang mall. Umabot na sa 19 ang naiulat na nasawi habang mahigit 100 katao ang sugatan. Batay sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Mga kapuso, may mga hinimatay ding estudyante, lalo't ang malakas na lindol na tapat sa unang araw ng pagbubukas ng klase. Narito ang aking pagtutok. Sa lakas ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig pasado alas 7:30 ng umaga kanina, animoy dinuduyan ang mga elementary student na ito ng Makayahay Elementary School sa Davao Occidental. Pilit silang pinakalma ng mga guro pero biglang bumagsak ang isang istruktura malapit sa kanila. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod. Iyakan at sigawan din ang pumalakaw sa Demoloc Valley National High School habang nagsisilikas palabas ng kanilang mga silid sa gitna ng lindol.
Habang naantala naman ang flag ceremony ng Davao del Sur School of Fisheries sa bayan ng Malalag. Ang mga estudyante ng Matanao National High School nagmamadaling umalis sa covered court at lumikas papuntang open area. Isang gusali na kanilang paaralan ang lumundo at halos gumuho. Ayon sa pamunuan ng paaralan, hindi na ginagamit dahil matagal nang inabandona ang gusali matapos ang magkakasunod na lindol noong 2019. Pero lalong malala ang sinapit ng Jollibee sa General Santos City. Napulbos sa isang iglap ang gusali. Sabay sa pagguho ang pagkasira ng kable ng kuryente. Maraming napaiyak at napahagulgol habang pilit na kinakalma ang sarili sa tumamang kalamidad. Customer! Tao! Matapos ang pagguho, agad rumesponde ang mga rescuer para alamin kung may mga natrap sa loob. Pukpok! Kung may tao! Tao! Wasak na wasak ang mga pader at kisame, sira-sira rin ang mga gamit. Tila natuklap naman ang dingding ng SM City General Santos. Sa pagbagsak ng debris, nabalot na makapal na alikabok ang labas ng mall. Ang parking area, wasak na wasak din. Nabagsakan pa ng tipak ng mga pader ang ilang nakaparadang motorsiklo at e-trike. Wasak ng kalibutan. Tila nabalatan din ang KCC Mall of Jensan nang matuklap at bumagsak ang isang pader. Wasak. Hindi rin nakaligtas ang gusaling ito ng isang universidad. Nasira rin ang isang branch ng McDonald's. Tipak-tipak ng konkretong pader ang nagbagsakan na ikinawasak ng ilang motorsiklo. Gumuho pati ang kisame ng gusali. Sa mga mesa, upuan at dasal, napakapit ang ilang inabutan ng lindol sa ikawalong palapag ng isang gusali. Sa lakas ng pagyanig, nagpagsakan ng ilang gamit. At tila nagsayawan din ang mga ilaw sa loob. So yun mga katropa, dapat day off na natin ngayon. Pero since nga dun sa nangyaring 7.8 na lindol, naka-on standby pa rin ako mga katropa. Parte ng ongoing na team. Sila Sir Joven, si Kuya Joseph, si Ma'am Ers nandun, si Sir Ian, of course yung ating bagong supply officer from Germany, si Mami, ayun o. So nagtayo kami ng tent dito mga katropa, ayan. Just in case may kailangan ng mga medical assistance, naka-on standby ang City Health Office. Mga katropa, tinatry i-fix ng South Cotabato Electric Cooperative Incorporated ang kuryente. Kasi kanina nung lumindol dito ako dumaan, tapos pumutok yun mga katropa, sobrang lakas. Ayan dyan. Yan, so inaayos ng taga Socoteco ngayon ay nasasakyan nila. Yun. Ayan, aayusin nila yun mga katropa. Kasi nga walang kuryente. Mga katropa, kasama ko si Sir Gerson sa likod tsaka si Kuya Joseph, at tayo ay magpapagas kasi yung gas kailangan natin para sa generator. Yes. Nga pala, update, lumindol na naman mga katropa, may aftershock na naman pero mahina lang.
So hindi siya ganun kalakas kumpara dun sa kanina yung talagang start ng lindol. So sa mga nanonood, ingat po kayo sa maaabot ng ating vlog. Ingat po, ingat. Doble ingat. Unleaded siya, no? Later. So guys, tambay lang tayo dito sa labas ng City Health with Mommy Hazel. Standby kami para sa mga run. Kung may run. Kung walang run, wala. Kita niyo yung lindol kanina guys. Hindi ko nakuha na ng video kasi masyado kami na busy. Kasi maraming mga pasyente guys na inasikaso. 7.8 magnitude na lindol. Sir Joseph inaayos yung ambulance, may chine-check siya. Yan. So hello mga katropa, magandang gabi po sa inyong lahat. Medyo madilim dito kasi kailangan namin matulog. Actually guys, ito na yung pang-5 araw na nagjo-duty kami dito sa City Health na straight mga katropa. 5 araw na 24 hours. Tapos paputol-putol lang tulog namin kasi nagmo-monitor nga kami ng mga aftershocks mga katropa. Ang kasama ko ngayon nagjo-duty si Kuya Joseph tsaka si Ma'am Shelo. So ayun siya, open lang. Hindi ko alam kung nakikita ninyo. Lagyan natin ng ilaw. Ayan. Ma'am Shelo, anong binabantayan natin dito? Lindol. Ha? Lindol. Hindi lang pasyente, lindol. Hindi lang pasyente, lindol din. 5 araw na kami dito guys. Na naka-schedule kami dito sa City Health Office. Ngayon ay si Kuya Joseph nandun sa room. Yan, dito lang kami guys. Oh. Ay, nako, mga sapatos namin. People of the world. Sana wala nang aftershocks. Pero, yun nga, sabi nga nila guys, sabi ng Fivox ba yun? Or ng Geominds and Sciences na nasa 1 linggo hanggang 1 buwan pa yung mga aftershocks. Bukas guys, uuwi na tayo ng bahay. Kasi kahit pa paano, kailangan na rin natin mag-spend ng time sa family. Tsaka kailangan ko matulog guys ng maayos. Inuna natin syempre ang ating serbisyo. Kasi ang focus talaga is ang general, no? So ang karamihan, na-check ko naman na din sila sa bahay and okay naman din sila. Si Ma'am Shelo na-check na rin ang bahay nila and okay na rin. So ngayon guys, anong oras na ba to? 3:00 na ng madaling araw, wala pa rin kaming tulog. Kasi nga, nagbabantay kami. My goodness, Lord, sana wala nang malaking casualty na mangyayari. So ngayon guys, matulog na muna tayo kahit paano makaidlip kami. Hindi lang, kagaya nga na sinabi ni Ma'am Shelo kanina, hindi lang pasyente ang kailangan nating bantayan or yung tawag sa radyo ng 911, kundi yung mga aftershocks din guys. Naka-ready lahat ng responders, no? 24 hours. Again, pang 5 araw na natin ito. So, ingat kayo guys ha. And I'll see you soon. Medyo maiksi lang yung vlog natin. Hindi ako nakakuha nung sobrang dami kasi alam nyo na hirap din tayo kasi nga
nakafocus tayo sa pagsalba ng buhay. So, take care everyone and God bless us all. Good night.